Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs. Over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. Bonde gonna golden, gonna be golden, gonna be golden. No. So yeah, dumako na tayo sa ating episode 28. Ayan, grabe. This is a surprise Dagat Time for this month. For this month, hindi kasi may maraming mga medyo may mga kinikip na ako ng mga history kasi. So now, ow! DJ Mod, i-roll it mo na nga. Sabi ko ni. So yeah, dumako na tayo sa ating first history for this episode. Ang kanyang category dito is horror, is a lush, family is a love, is a lush, third jerker, is a lush, and at ang kanyang titulo dito is a family curse. So, anong gagawin? Let's read it! Una sa lahat, hi kay Mima Sophie, aka Daddy Willard, ang nagbubukod tanging TikTokeries na umaamoy ng pusod at kumakain ng sobrang balat. Sana makain mo rin ng sobrang balat ko, Eme. Huy, bingi! Ba't naman Betsy Maiden? Ba't may mga white dito? Yung mga dito tayo. So, let's move on. White cast tayo. So, yeah, let's move on with the studio. Ito na nga, Mima, kasi daming introduction. Kala mo talaga siya ng papalit na Guinness World of Record ang pinakamaraming MS sa introductory speech. Pagpasensya mo na kung wala masyadong vocabs itong story ko kasi third jerker nga, di ba, malang maiiyak ako habang nagkikwento. Ikaw dito. Ikaw na lang mag-revise sa Mima. So, yeah. So, yun na nga, 4 kami magkakapatid. Pangatlo ako at nag-iisang lalaking kumakain din ng sobrang balat katulad mo. Umarpap daw siya. Adi keki yan. Ngayon kasi, 5th year anniversary ng ate kong panganay, kaya naisip ko maikwento sa iyo. Year 2020 yung nauod yung ate kong panganay. May congenital heart disease kasi siya, barado ang buso ng atlet ko. 24 years old siya noon, bigla na lang siyang natumba na parang na-low-vat. Akala mo kasi siya napapalit ng sayo ng power bank na mabilis mo. Huy! Ano pa niyo yung ate niyo? Talaga pag nagparamdam sa yung ate mo. Sige, ba't mo akong pinaglalako dun sa Dagok Time? Takot ako. Wala akong laban dyan. So, let's move. Wala akong laban dyan. So, let's move on. Si R, tawa ng tawa dito sa gilid, Pero, ayun nga, bigla na lang siyang natumba na parang na-turn off ang switch niya sa kanyang buhay. Nirevise ko. Kasi naman kung ano na nilalagay, sabi third jerker, tapos komedya. Okay, so let's move on. Fast forward, year 2022, Mima, sumunod na mauod yung pangalawang ateret ko sa sakit sa lungs naman, Mima. Nauod siya sa hospital nung time na yon. Hindi ko alam bakit gusto ko katabi si ate, kaya tinabihan ko siya sa higaan niya at hinawakan ko kamay niya, tapos naramdaman ko na di na malalim yung hingal niya, kaya ginising ko na si mama. Sabi ko pa naman, ma, di na hinihingal si ate. Yun pala, wala na pala talaga siyang hinihinga. That time, Mima, nakakalungkot lang, Mima, dahil nauod siya na hawak niya ang kamay ko, kaya hanggang ngayon di ko pa rin malimutan yung pakiramdam ng kamay niya. So, ito na nga yung twister, Mima. A week after ng libing ng ate kong pangalawa, kinausap ni Moji ang kilala niya na may albularyo para itanong kung bakit ganoon na lang nangyayari sa amin. At ang sagot naman ng albularyo ay, over naman sa ass char. Char lang, ma. Sabi mo walang vocabs. Ano ba? Okay, so let's move on. Nagulat ang kakilala ni Moji kasi taga-malayo yung albularyo, fairy godmother. Ang binigay lang sa kanya na info ay yung name ng Moji at Pujiko, pati na rin yung address. At ito na nga ang pangalawa pang twister, Mima. Binasabi daw ng fairy godmother na una ang dalawa, susunod pa ang dalawa. Shock talaga kami, Mima. Dahil paano niya nalaman yun? Kala mo talaga siya na ipapalit kay Rudy Baldwin HR. Kaya pinuntahan namin sa bahay namin yung fairy godmother, kahit mahal pa masahe ay kami na nag-shoulder. Pagpunta niya sa amin, naramdaman niya na daw ang bigat sa bahay namin. Kala mo talaga siya nagbubuhat ng bahay namin, Eme. Sa ginawa ng vocabs mo. Kala ko ba third jerker? So let's move on.
Pero yun nga, sabi niya, matibay daw sa pamilya namin. Tapos nagtanong siya kung may tao ba na may galit sa amin at magre-ready ka dyan, ma, sa isa pang twister. Isinulat ni Papa yung name ng una niyang napangasawa sa papel at bigla niya kinausap si Puji ng silang dalawa lang. Hanggang ngayon ay di namin alam kung ano ang pinag-usapan nila. Flashback lang, Mima, ha. Second fam kami ni Papa. May unang siyang Diyosawa at may dalawang anak siya na Merlat. Ang story naman ng mama ni Papa, ang story ng mama ni Papa naman, may alam din sa black magic na ginayu-march daw si Papa sa una niyang Borsawa. Ginamot daw ni Lola Red si Puji dahil nagtaka si Lola dahil ayaw daw ni Puji na mahiwalay sa una niyang Borsawa na 10 years older kay Puji. Umiiyak pa talaga si Puji na para bang shaggy na shaggy sa Merlat na yun, akala mo talaga sila na ang papalit sa Romeo and Juliet ni William Shakespeare. Kaya di na siya susumpa sa fam namin dahil di na siya ang susumpa sa fam namin dahil year 2016 ay pinipilit ng Merlat na bumalik si Puji sa kanila at tinanggihan ni Puji dahil mga bata pa kami at may sakit pang ate kong panganay. End of flashback. Balik tayo sa Fairy Godmother, Mima. Ginawan niya kami ng Ginawan niya kami ng pang-show away ng mga masasamang gumagawa ng black magic sa fam namin. Wag daw namin yun aalisin sa katawan namin, yun lalo na kung hindi kami comfortable dahil nga daw sa mga oras na di kami comfortable, dun ibig sabihin na may ginagawang incantation sa amin na akala mo siya ang papalit kay Kera Mitina, yun, yung red na nilalagay sa mga baby para iwas susog. Yung parang lipstick or yung balak sa boy mo. Alam ko na yung yung mas sa mga newborn, yung tela or lipstick, diba nilalagay dito. Iwas barang katay, barang ka umiwas, barang katay. So, ayun, mga gano'n. So, let's move on. Lahat nag-make sense dahil nung time na nauud ang ating kong pangalawa, meron na talaga siya nung red na gano'n na binigay sa kanya ng iba pang Fairy Godmother nung mga time na pinatawas namin siya dahil ang tagal ng sakit niya. Tinanggal namin yon bandang hapon habang nasa ospital siya dahil hindi raw siya comfortable, tas kinagabihan yon ay nauud siya. Di naman namin alam na bawal tanggalin yon dahil di pa naman namin nakakausap yung Fairy Godmother na nagsabi sa amin ng purpose nun. Hanggang ngayon, Mima, nangungulila pa rin kami sa pagkawala ng mga ate ko. Lagi kong namimiss yung presensya nilang dalawa. Update kay Merlat ng unang asawa ni Puji, Mima, ay kakauod niya lang this year. Di na rin namin sinusuot yung red na pang show away ng mga masasamang loob. Mima at mga igitas yan, pray for me na makapasa sa board exam ngayong October. Sayang kasi para sa ate kong may buket kaya sinisipag ko mag-aral ng mabuti para maoperahan siya at mapagamot ang kanyang juket sa puso. Kaya lang wala na siya. Please, 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 by Sabrina Carpenter. Makakapasa ka na. Dito, Wansa, Mima, bakit naman ako gagawa ng kwento na mauuod mahal ko sa buhay? Balaw sa trabaho. Kainin ko ang mga sobrang balat nyo dyan. Tama na kayo. Sakit na ng kamay ko. Mag-type. Pag nyonyokol pa ako. Ala! Pa-update na lang mga nabasa mo na. Sana sa Notify sa atin pabasa dahil mas active ako doon. Lagi ako nakikinig ng dagok time mo doon. Kahit may work ay natatawa ako bigla para akong syungastra. Thank you na agad, Ma. At sana huwag ka mauod hanggang di mo pa nababasa ang story ko. Char lang. Pinapasaya mo talaga ako lagi. Sana maamoy ko ang pusod mo. Ayan, good luck sa'yo. And then makakapasa ka niya kasi isa ka sa mga e-gators. And ayun, so alagaan mo yung fam nyo, mag-love, love, love, family is love kayo, kasi andyan pa ang Muji at Puji mo, so tuloy-tuloy lang ang buhay, and then masaya naman yung ate Ret mo na nakikita kayo na masaya. So, yeah, nakakabukot no, yung family curse, may ganun-ganun pala talaga, totoo, ano naniniwala ko sa mga ganon, pero bala ko sa buhay mo, so. Favorite ko na yung fave na naman, bakit ba kayo nangingialam, gusto ko daw Anyway, dumako na tayo sa ating next story. Ilipat mo na nga yung video na yan, manakabis. Okay, sobrang balat. Akin yan, dalok-dalok. Thank you so much, DJ Med. Grabe ito. Sipag ni DJ Mod, no? Si Din parang di na nagpaparamdam. Nasa hog pa kasi. Ewan ko, wag kasi inano. Wag kasi tinigil yung impeachment. So, ay naku, bala kayo sa buhay mga hype.
So anyway, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next story category is Tearjerker / BL / Kulaba. At ang kanyang titulo dito is The Unsent Love Story. So anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sofret, aka Seyo ng Sophie and ko, aka DJ Mall, ang aking mga co-egator, sabayan ng sound effect, no? Or may pa-echo effect para mas kabog. Inutusan pa si DJ Mod eh. Alam nga naman, bawal nga makapiright dito sa Spotify. Alam nga naman ano ko yan, kalabanin ko yung may-ari ng Spotify. Let me introduce myself. Isa pa akong Keki and share ko lang ang love story ko with him. Way back knowledge era nung nagsimula na talaga akong mag-out all over Newsbox satellite. Since sa high school days, kasi new per pamintaret ang Keking ite, so free na ako makapag-post, di lang ng mga memes. Kapatid niyo po may sikat na memes. Kundi pati na rin mga kaba or kabaklaan post. Kala mo talaga siya nang sayo ng newsbook, soccer bird. Time-lapse tayo ng 5 years. By the way, BS Architecture pala ang course na ginet ko, Mima. While scrolling sa kete ko, may nakita kong OMS na super epic, na parang K-pop ang atake sa DP niya. Kala mo talaga siya na yung papalit sa BTS. So, bigla akong napa-add as friend, ma. Siguro umira ng pagkademonyo ng kamay sa ko, gumalaw 24 oras, meme. Gumalaw. After ilang hours lang, inaccept niya ang pokla. So, itong ngayong si Keki, agad chat siya. Yes, galing, landi niya. Almost 5 hours na, di pa yung nag-reply yung So, ito na ang aking in-sent ng message. Eventually, I take care of myself, adjust well, I look good to impress. Sino ba siya? Parang elbowin ng isang katulad ko na super cute and charming. Confident! So, yeah, let's move on. Ano sabi niya dito is, nag-reply siya, ma, mga 2 hours na after kong in-unsent yung message ko. Kala mo naman talaga, human timer. Then he replied, "Hey baby, wanna play with me, eme?" Hindi kwentong erbog to, ma. He replied, "Hey, SLR, anyway, I saw your message. No worries, as a marupokla." Kilig ako. Tuloy-tuloy ang pag-uusap namin from chat, VMs to video call, and to video nyo call. Sabi mo ba wala, no? Erbog, ano ba? Palamang beses na yan, ha? Kaya sa section na 2, yung erbog. Then, the rest is history. Eme. He always sends me food and flowers. May occasions man o wala. Lakas makamerlat, kala mo talaga may hindi pa larot eh. Every day we're getting deeper and deeper, ma. Siya yung nagpapawala ng mga traumas ko on my ex na cheater. I have peace of mind sa kanya. He always give me assurance, kaya di ako nag-overthink sa kanya. So ito na nga ang twister. DJ Mod. Namiss ko na magkalkal. Ayun pala, yun na. Ginawa ko na. Mga ganun. So, let's move on. Cebu siya and Pampanga ako. So, LDR kami. Obvious ba? Nag-celebrate kami ng Pasko na video call lang. December 25. Daddy Rob! The New Year, ginarit pa ako. Then, video call. Kinabukasan, hindi na siya nag-reply sa akin. And di ko na rin siya nakikita sa all social media ret. Oh. Dilubyo ang Keki kasi akala ko magtutuloy-tuloy na ang love story namin, pero 2 weeks ako nag-chat and call but ni isa walang reply. I slowly accepting na hanggang dun na lang ang love story namin. February na, nung na mag-share ako ng meme na kung sino man magbibigay ng chocolate sa akin sa February 14, kakainin ko pati yung nagbigay. Over naman sa pagka-born to be wild. But dinalit ko rin agad kasi takot ako eh. Baka makita ng mga relatives ko ang kalat posting ko. Baka may mag-chat sa akin na, psst, pa-join. Habang nagtitreadmill, narinig ko may nag-message sa akin. So, I expected ko na G-seret lang yon sa mga school stuff ko. So, dinedma ang Keki at tuloy sa pag-run. Maya-maya pa, natapos na ako nang biglang may familiar na name na nasa messenger notif ko. At si Oms nga. Cool ba ako kung ano ang laman ng message, kaya binuksan ko kagad at sabi niya, sino kakainin mo ha? Over naman sa us. Then after that, he explained all the problem he faced that time. I fully understand him. Kung si Lord nga nagpapatawad, ako pa kaya. Again, marapokla ako. Kaya, continue kami sa love story. 1 year kami puro video call and he promised na pupunta siya ng graduation ko, which is sa June. Fast forward, nung graduation ko na, kagabi pa siya di nag-chat sa akin. So, kulba na naman ako na may konting expectation na baka nasa biyahe siya papunta sa amin. Natapos ang graduation na nakauwi mi man ng walang message niya.
Gabi na mag-chat siya na umalis daw sila ng Moji niya. Tapos, ng Moji niya, at nag-ayos ng paper sa business nila. Akala mo talaga siya na yung CEO ng Angat Buhay Eme. So, ito na nga, nagtampo ako at nagalit ang pokla. Dahil nga, nag-expect ako eh. You should have seen your face Scaredy Cat ka talaga, nak. Never na talaga tayo mag-expect, lalo na sa masakit ang balik kapag hindi nangyayari ang gusto mong outcome. Pinatawad ko siya dahil marupok lang nga, diba? Chika ko na lang ang second part ng story kasi mahaba na kasi. Okay, tama na. Basta na yung kilikili ko. Ito ang proof of purchase ko. Baka sabihin once lang for your eyes only. First convo namin, dahil deleted ng aking messenger, then mga pinapadala niyang foods and flowers, then video call moments namin. Oh, yung sweet niya ha. Okay. Okay. So, ayan, abangan natin yung kanyang part 2 kung ano nga ba talaga nangyari. Sa next episode natin yan ilalagay kasi medyo mahaba. Ano talaga nangyari? Bakit siya pawala-wala, bilang babalik, and everything not nice. So, the unsent love story. So, abangan natin sa next episode ng kanyang part 2. So, DJ Mom, ilipat mo na ako. Ano ilipat? I-move mo na ako sa next studio. So, yeah. Nandito na tayo sa ating third studio for this surprise nyogok tayo. May pa-surprise pa. Walang announcement to So, ito na. Ang next studio natin category is SKL /BL/Libidurch/Komedya. At ang kanyang titulo dito is Bote ng Soft Drinks. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie /Daddy Willard /Sayo ng papalugi ng Sophie and Co. /Newest Comedy Queen na tinalbogan na si Ai. Charot lang, Mima. Share ko lang yung kaarbogan ko when I was in 19 years old. High school, 19 years ago. Over naman sa time travel. Naalala ko lang, Mima, kasi yung kawerduhan lang na ginawa ko noon. Isa pala akong keki at first year high school ako noon. I think that was 2006 or 2006 pa. Uy, kasing edad kita, charot. Wait lang, high school ka. Uy, high school din ako noon. Oh, magkasing edad nga lang tayo. Ba't naman nag-compute? Hydrogen. Ganon. Okay, so, gabi naman yung dark. Okay, so let's move on. May tindahan pa kami sa old naming house pero nasunog sa onion demic. Hindi na makalaki ang tindahan namin pero maraming bumibili doon, Mima. Ito na nga, ma. May isang OMS na nursing student na itago na lang natin sa namesong na Carlo. Palagi siyang bumibili sa amin ng soft drinks every night until na-feel ko na lang na crush ko na siya, ma. Asa marupok na keki na fall talaga ako sa kanya kasi ang gwapo kasi niya, ma. At matangkad, super borapika, malaki ang bortawan, mabangosra at super fit sa kanya ang white uniform niya kasi nasa side ko palagi yung bakats na niyang niti pairot na feeling ko kasing laki ng JBL speaker ko. Ay, magwa! Pero, alam mo, ako din, namojay na naman. Ako nga eh! Hindi kasi ang dali ko ma-fall sa mga yung nung college ako. Bet ko yung mga naka-white uniform. Parang gagamutin ako. Mga ganun. Wala lang, share ko lang. Ikaw dito. So yeah, let's move on. Nyik-nyak. Ang fishy ng jokes mo, Belo. So let's move on na nga. Ito na. Kayo maingay kasi, ingay nyo. Nananahimik yung mga tao dito. Ayusin nyo naman. Okay, so let's move on. Ang sabi niya pa dito is, feeling ko every out niya sa hospital ay dumidiretso siya sa amin para bumili at juminom ng soft drink doon mismo sa labas ng tindahan namin. Until one time, ako yung bantatay ng tindahan namin ng gabing yon at na-timingan kong bumili siya sa amin ng soft drinks. Doon siya juminom mismo sa bote, ma, at habang humiinom siya, ay ako naman ay nafe-feel kong tumataas ang temperatura ko. At ma, ito na nga ang first twister. DJ Mod? Yahoo! Na matapos ng juminom ng soft drinks at umalis siya, ay dali-dali ko kinuha ang ginuman niyang soft drinks at pumunta ako sa likod ng bahay namin.
Tumingin muna ako sa paligid ko, baka may makakita sa akin at gagawin ko kaerbogan. Sabi ko na gagawin niyo yun. Ililip to lelap. Okay, so let's move on. Inayos pa yung voice eh. Inamoy ko muna yung part ng bote kung saan siya uminom at walang amoy ang kanyang Jokari sweat. Gusto ko mapagansya. May mapagansya ko ito mamaya. Okay, sige, mapagansyahin natin. At ayun na ang kanyang Jokari sweat. Sinimulan ko na siya ilip-to-lelap yung bote. Habang nililip-to-lelap ko yung bote, ay hinawakan ko rin ng ngiti pirot kong matigas na dahil sa kaerbogan ko. Feeling ko talaga si Carlo ang kalip-to-lelap ko that time, ma. Na matapos ng kaerbogan ko, ma, ay bumalik ako sa tindahan at baka majotoridad pa ako ng muji ko doon. Sabi sa ko ng muji niyo, nakasan yung bote dito ni Carlo? Ha? Bakit po, ma? Akin na yun. Bakit? Ako naman. Ako din kasi. Bakit siya may si Muji? Ano siya din pala. Bet din pala si Muji. So, let's move on. Ano sabi niya daw pagka umagahan ay nakita ko pa naman si Carlo na bumili ulit sa amin. That time, si Muji ang bantatay sa tindahan at si Muji ginawa din yung ginawa. Na-joke na wala yan. Ni-revise. At ito na nga ang second twister. DJ Mod? Na Shakira ako, ma. Nakausap ni Muji si Carlo na para bang matagal na niyang kakilala ito. Ayan na. Sabi ko na bet niya. Charot. Hindi, ito na. Bet niya. Hindi na natin. Ano ba second twister? Hit it. Hanggang sa pinakilala ako ni Muji sa kanya. Sabi ni Muji sa akin, ma, anak, ito pala Kuya Carlo mo, pinsan mo siya. Sorry sa revise ko. Ano ba yan? Natawa na lang ako, ma, sa malaman ko na magpinsan pala kami ni Carlo. O siya, tama, nakikili-kili ko. Walang proof of purchase man kasi 2006 pa ito. Wala pa akong cellphone nito. Talaga i-video ko sarili ko, kalip-to-lala pa yung bota, diba? Baka maging scandal pa. Bye, Matt. Hanggang sa muli, ipatuloy mo lang yung dagok time dahil marami kang napapasaya. Thank you so much for sending your story. Iba, lang yun Mga bagansya mode. Anyway, na-love ako. Pero, ako nga namusay na naman. Wala naman akong ginawang ganyan. Tsaka wala naman kaming tindahan. Anyway, pag-crush mo talaga, diba? Like, kunyari, binigyan ka ng mga everything, balat ng chichirya, ganun. Tapos parang gusto mong itabi-tabi. Gano'n. Mga, siguro yung mga 60 pa siguro. Yung mga, dekada 60 siguro. Ganun yung mga, pag may mga crusherette ka. Kasi, syempre, ako, 18. Kinumpute pa hydrogen. So, dumako na tayo sa ating next story. The Mayab. I-move mo na, pitikin ka pa yung sobrang balat. I-move mo na. So, lagyan ng asin para balat. So, yan, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next story category is komedya / kulaba / SKL / libido / BL. At ang kanyang titulo dito is Bittersweet. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, ma! / Daddy Willard. Mag-brief ka na / Hat Maria Clara sa iyo ng Sofian ko at sa mga kapwa igiters ko dyan. Medyo mahaba, but bear with me. Maganda at maburapi ka to, promise. Okay naman sa burp. Nasa bar kami ng friends ko nun, ma. May enga time na ako noon at pasayaw-sayaw na ako at naglilibot habang kung sino-sino ang ina-eye contact ko. Hanggang sa may nabitan ako at feeling ko bet niya rin ako kasi di niya binibreak yung eye contact sa akin, ma. At may tsura naman din ako, galing ni baby. Ang galing ni baby. So, nag one step closer si Keki hanggang magkalapit na kami. Jokingly, ma, nagmuestra ako ng kamay na parang oorpapin ko siya. Like, binibiro kong oorpapin ko siya. May itsura naman kasi siya, but wala naman ako talagang balak mag-achieve ng La Nina that night as a understand ikot. I don't do one night stand. Kasa,
Sabi ko, Ning, yun na yun. Hindi yung tumitinding galaw. As a demure na dalaga, sabi ko, dito kasi. Di ka mabiro. Sabi niya, may kotse naman daw siya. O, edi sabi ko, sige na nga. Pumunta kami sa kotse niya. Doon kami sa backseat. At hinanda ko ng mainit kong bunganga para makipagbakbak. Mainit na bunganga. Ano? Heater? Ano pinainit? Mainit na bunganga para maging washing machine. Nagjubadster na siya at nilabas niya ang ngiti pirate niya. At ito na nga ang aking twister. DJ Mad? Ayan na ang twister. Napakabaho ng ngiti pirate niya. As in. Grabe ka naman! Talaga naka-caps lock talaga yung pagkaka-message niya dito eh. Parang ilang beses nagpawis o jumihe tapos di siya nagjujugas. Noong una sabi ko, enga naman ako, baka di ko rin mapansin. So, So, inorpap ko pa rin. At kung anong ikinabaho noon, yun din ang kinapangit ng lasa. Ang pakla. Tapos para may mga deposits. Over naman sa deposit, kala mo sa'yo ng bangko. Na para bang libag-libag sa gilid-gilid ng isang ngiti pirate niya. What's bini po? Like, alam niyo yung texture ng libag na lumalabas pag nagbubura gamit ng eraser ng lapis? Ganon. As in ka din. Parang ganito. Wait lang, I'm gonna show you. Wait na, magkakamot ako dito. Tama ba? Yung ganito. Ganyan. Kasi baka pawes at maginit dun sa baret, ha? Baka naman. O baka naman kinuskus mo. Talagang lalabas yun. Syempre, may pawes. So, eto na. Let's move on. Sabi niya dito is, nawala enga ko Nakailang orpap lang ako. Tapos sabi ko, nyokolin ko na lang siya. So, long story short, kahit na long na-achieve niya yung lininya. Pero, yung bunganga ko, El Nino na tuyo. Pagod na ako. At tingnan nyo, naglalatik na ako. At ayun na nga, ang sabi niya pa dito. Ingay bo? At ito na nga, ang sabi niya pa dito is, nagalok pa siya na ako din daw is nyokolin niya. Sabi ko, wag na at babalik na ako sa mga friendly ko. After nun, ginugol ko talaga yung mga kondisyon ba para maging ganun, kung bakit naging ganun kabaho ang ngiti pirate niya. Na-search ko na smegma raw tawag doon sa mga libag-libagstra. Kumbaga, parang pawis, jihe, at pneumodity na natuyostra gawa ng kakulangan sa hygiene Diyos ko, biglaan kasi at enga kaya di ko na naisip yung mga ganyan. Until now, tuloy, hanggang salita lang ako sa pinagsasabi kong orpap ako. Pero ang totoo, traumata pa rin ang bunganga ko sa bittersweet na ngiti pirate na yon. Pasensya na to, walang proof of purchase yung mismo nangyari at gusto ko nang iwaksi yun sa isip ko. Alangan naman magnyolpi ako habang umuorpap ng makrohong ngiti pirate. Pero na-attach na lang ako ng IG story ko that time. Ikaw bahala kung gusto mo ipakita para hulaan ng igiter saan nangyari ang karumal na trimestre. Oo, diba? Ba't naman ganon? Pero sana dumating yung araw na may orpap ako na napakaburapika, napakahaba at rumaragasa. Yung abot rangkeya tulad nung kay Mingju. Yung boyfriend ko yun eh. Mga agaw ka talaga. Yun lang, basta yung kilikili ko. Maraming salamat, Mami Willard. Pa-reply po pag nabasa na. Baka hindi lang siya nakapag-clean or nalinis na maayos. Pero hygiene is the best policy. Oo, kailangan alagaan nyo yung mga private report, mga niti pirate, shitty pirate, nipirate nyo, wewet, diba? Siyempre kasi, nagagamit sa mga nyarurot and everything nice. Nagagamit sa nyarurot, hindi kailangan nyo naman talaga alagaan, siyempre. Kasi for the health and everything nice. Alam nga naman di mo liguan yan, diba? Kaya nga may mga masculine wash kineme na din, diba? For safety. Sa Watson's, bumili kayo meron dun. Ako nga ginamit. Shut up. Anyway, thank you so much for sending your story. Ayan, ganyan. So, wala. DJ Mod, i-roll it mo na nga. Ako. So, I think that's all. Thank you so much for surprise nyogok time. Diba? Pa-surprise nyogok time tayo. Hindi nyo kinaya yun. Mga ganun. Sabi ko na! Magaganon. Props lang to. Ito naman. Doon ka nga muna.
So yeah, thank you so much mga Igiter sa pagsubaybay dito sa ating Notify Satellite. Don't forget to stream, like, and share nyo sa inyong mga social media naman. Gawin nyo kaya akong Barbie top ngayon. Para pag naging top ako, uubusin ko. So hanggang dito na lang. Thank you so much. So yeah, that's all. Tama na kayo. May ganyang kili-kili ko. So bye, Igiters. Love you.